Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Isang sundalo na sawi, sinabi na at binalahan na hindi effective ang peace talk, titigas ng ulo ng mga tambaluslos at presidente na to. Ilang kasundaluhan pa ang dapat masawi para matuto kayong makinig. Kaya nga terorista hindi nila alam ang salitang peace. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsasabi, "Peace talk with CPP and PNDF means Tams is giving the life of our dearly beloved soldiers and their families in a silver platter to CPP and PNDF. Tams is a person without conscience and no moral ascendancy. Tams with his company will decide for their own interest and for the love of money, unmindful of the people's poor quality of life. Too painful, so sad, sad, sad." Sabi din ng isang netizen, "Mr. President Bongbong Marcos, nabudol mo kami noong 2022 election na. Tapos naon na hindi mo man lang kayang pagsabihin ang pinsan mo. O baka galing sa iyo ang utos para birahin mo ang Vice President Sara." Sabi din ng isang netizen, "Ang isa pang nakakalungkot ay parang walang anuman sa ating Pangulong President Bongbong Marcos ang mga ganitong pangyayari. Wala siyang say, nakakadismaya." Mandirigma. Ngayon, nakakuha na naman po, nakabuelo na naman po itong mga salot na to. No, tayo po talaga sa totoo lang, galit po tayo dito sa grupo na to, no. Wala ano po ba yung pinaglalaban nila? Tingnan nyo, habang merong nasasawi sa ating mga mandirigma, sa ginagawa nila na pakikibaka na yan, na wala namang ideolohiya. 50 years po. Ano po ba ang nai-contribute nitong mga grupo na to para sa ikauunlad ng ating bansa? Sige nga, kayo dyan sa Makabayan Black. Franz Castro, Raul Manuel, at itong si, anong pangalan to? Arlene Brosas. Anong ideolohiyang meron sila maliban sa pagkolekta ng revolutionary tax? Sige nga, ano na, pag ba nagkaroon ng sakuna sa ating bansa, pag nagkaroon ng bagyo, kalamidad, sino ang unang tumutulong sa ating mga kababayan? Sino yung first responder pagka merong malakas na lindol? 'Di ba yung ating mga kapulisan at kasundaluhan? Itong mga tao na 'to, itong mga makakaliwa na 'to, wala po silang ginawa kundi makipagdigma, guluhin ang ating bayan. Sa anong kadahilanan? Dahil po yan sa pera, sa totoo lang. Hindi po sa ideolohiya. Kaya gusto po natin na talagang matapos na itong digmaan na 'to, itong kaguluhan na 'to. At hindi po natin maintindihan kung bakit ang ating pamahalaan nakikipag-usap pa rin sa mga kilalang front nitong mga makakaliwang grupo na 'to. Nakikipag-usap pa rin doon sa sinabi nitong amo nila na nagargar na natigok na diyan sa Netherlands. Ayan po, si Speaker Martin Romualdez, kinakausap niya si Arlene Brosas, kinakausap niya si Teddy Casino, kinakausap niya itong si Raul Manuel, itong si Franz Castro. Mga kilalang pronta yan nitong mga salot na grupo na to. Ganyan po ba ang nakikipagpartisipa sa usapang pangkapayapaan? Habang nakikipag-usap ang pamahalaan, tayo na nga gobyerno na nga ang nag-initiate dyan sa, ang tawag dyan, exploratory talks. Tapos tayo pa ang nalagasan ng isang magiting na mandirigma. Yang pong nasawing yan, itong tao na to, itong sundalo na to, pagka may lindol, pagka may baha,
o ano pa mang kalamidad sa ating bansa, sila po ang unang first responder. Sila po ang tumutulong sa ating mga kababayan. Sige nga, oh, sa tingin niyo ba kahit 6 yung nasawi diyan sa hanay nitong mga salot na 'to, enough yun dito sa buhay ng isang ating, magiting na mandirigma na 'yan? Yan tumutulong sa Pilipino. Yan pagka nagkasakuna sila ang unang pinapatawag. Oh, merong naulila dahil sa walang kabuluhang, digmaan na 'yan. Bakit pa po tayo peace talk, nakikipag-usap dito sa grupo na 'to? Ubusin na po natin sila, Mr. President, ha? Ilang 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 anak pa ba ang mawawalan ng ama dahil sa walang katuturan na giyera na 'yan? Ilang ilang asawa pa ba ang mawawalan ng kanilang, mga mahal sa buhay dahil sa walang kabuluhang, digmaan na 'yan? Ilan pa po? Mahina na ang puwersa nila nung napag-usapan yung buwisit na peace talk na 'yan, bigla na naman pong merong ganyang klaseng balita. Lumalakas na naman ang loob nila, lumalakas na naman po, nagre-regroup sila, nagpapalakas na naman sila ng kanilang hanay. Maawa po kayo sa Pilipino, Gibo Teodoro, 'yan, yang tao na 'yan, pagka merong sakuna o kung ano pa mang pinagdaraanan ng ating bansa, sila ang unang pinapatawag. Sila ang unang tumutulong sa ating mga kababayan. Hindi po kayo naaawa sa ating mga mandirigma? Imbis na atupagin nila yung mga outside threats, yan sa loob na sa loob mismo ng bansa natin meron silang pinagkakaabalahan. Kaya no wonder bakit hindi nakaka-advance ang ating armed forces. Noong panahon ni Tatay Digong, talagang pinalakas niya po yung Armed Forces of the Philippines, ang ating, military. Pero para saan yung mga balang, pinapalipad nitong ating mga sundalo, eh, tumatama rin sa kapwa nating Pilipino, 'di ba? Nakakalungkot po 'tong balita na 'to, nakakalungkot. Habang ang ating mga mandirigma, eh, nakikipagbakbakan sa gubat o sa kabundukan o kung saan pa man, ang ating mga pulitiko, eh, kinakausap itong mga kilalang pronta nitong mga salot na grupo na 'to. Nakakalungkot po talaga. Tayong matagal na po nating ano 'to sa PH Update, 'no. Pagdating dito sa mga ano na 'to, Makabayan Black at dito sa mga salot na grupo na 'to, eh, wala po. Kung sino man ang presidente na, ah, kinausap, nung panahon ni Tatay Digong okey yun, sincero yung pakikipag-usap niya, binigyan niya pa ng puwesto, eh. Binigyan niya pa ng puwesto sa DSWD, ah, sa DAR, oh, saan pa, sa labor. Binigyan po ng puwesto. Anong ginawa nila? Oh, imbis na ibigay sa ating mga kababayan yung tulong na galing sa gobyerno, ayun ginagamit nilang pampalakas sa kanilang mga grupo. Anong klaseng kabalbalan yun? Kaya di po tayo nagtataka kung bakit pinagsisibak ni President Duterte yung mga makakaliwang linagay niya diyan sa mga cabinet secretary, undersecretary. Hindi po biro yung sincere at meron pa bang mas magiging sincere dun? Bibigyan ka ng posisyon na cabinet secretary, alter ego ka ng presidente. Kung ano man ang gawin mong desisyon sa DSWD, yun ang rinerepresenta ng presidente. Ano pa bang mas mataas na posisyon do'n? Ha? Ngayon meron na naman tayong exploratory talk at ito, eh, suportado ng karamihan ng mga sipsip sa pangulo. Mga senador, mga congressman, pabor sila sa peace talk. Maawa naman po kayo. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, maawa naman po kayo. May anak 'yan. Sa mga nagdaang, kalamidad sa ating bansa, sila po ang rumeresponde. Maawa naman kayo. Lumipat na po tayo mga kababayan, nakakalungkot wala po tayong magawa, 'di po natin alam kung anong hangin ang sinisinghot nitong ating mga, matataas na government official kung bakit nagkakaganito yung ating bansa ngayon. Pero saan ba 'yan ang Pilipino ang huhusga dito? Sa tingin niyo po ba nararapat pa ang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at nitong mga salot na grupo na 'to? I-comment niyo nga po sa baba at ng ating mapag-usapan 'yan. Dumako po muna po tayo, kalma, kalma. Ayan, kalmado na tayo. Ayun, dumako na po tayo sa peace talk. Kasi pagdating dito sa makakaliwa na 'to, talaga medyo passionate po tayo diyan, 'no. Shoutout muna natin itong, naligaw tayo kanina dun sa isang, live ng isang nating kasama.
Erlinda Flores, shout out po sa inyo, madam. Silent viewer daw po natin siya. Okay. We don't need charter change yet. Yan po ang tugon nitong si Zubiri dito kay Speaker Martin Romualdez. The government should just implement a law ah, enacted last year to entice foreign investor instead of pushing for charter change. Supposedly, to amend the economic provision of the Constitution for the same purpose, he said in an interview with the radio station DCWB. Ayun naman pala eh. Kung palang pinag-uusapan natin dito, yung mga economic provision, eh meron na palang batas, i-enforce na lang natin. Kaso ang problema po dito, hindi tayo against sa charter change. Kasi itong ating 1987 Constitution, paulit-ulit na po tayong binibigo at binibigo yung ating mga kababayan. Ha? Yung naging, kumbaga, ang tawag dito, track record nitong kasalukuyang constitution, eh hindi po ganun kaganda. Bakit natin nasasabi, mga oligarko lang ang nakikinabang at yumayaman. At ang sobrang saya lang dito sa constitution na to, eh mga politiko. Pero yung ordinaryong mamamayan, ayun, nga. Ayun, kung usaping charter change, okay tayo dyan. Basta masali lahat ng sektor at mapag-usapan publicly. Hindi yung sasabihin na hindi daw inaasahan na hindi iimik. Kung yung mismong Senado, ini-encourage na, "Uy, wag na kayong umimik kasi hindi naman kayo maaapektuhan eh." What more, ito mga nationally elected government official. Ganun ang sinasabi nitong mga congressman na to, "Hey, wag kayong iimik ha. Hindi naman kayo maaapektuhan dito sa charter change." Paano pa yung mga maliliit na sektor sa ating bayan, anong mangyayari sa kanila sa bagong babalangkasing constitution natin? Anong klaseng constitution yan? Dapat po talaga ipaliwanag. Pero wag naman pong isara natin yung yung usapin ng chacha nang dahil lang dyan sa kesyo meron ng batas enacted last year, i-enforce na. Wag naman ganun. O, sa tingin po natin, hindi lang yung mga foreign direct investment ang problema nitong ating 1987 Constitution. Tingnan pa po natin mga kababayan. Hindi po natin kiniklaim na eksperto tayo pagdating dito sa ating saligang batas. Pero kung pakinggan po natin yung mga eksperto, eh marami po talagang medyo kagaya na lang doon sa pagdating doon sa party list. Di ba? Marami pong problema yung yung ating konstitusyon pagdating doon sa party list. Kasi pinasukan na eh. Yung spirit ng party list, eh napakaganda niyan. Kasi halimbawa, yung mga fishball vendor, magkakaroon sila ng representante dyan sa mababang kapulungan o yung mga mananahi. Kaso ang nangyari po, parang ginawa na lang siyang business nitong mga malalaking politiko. Kunyari ako, congressman ako. District 100 ng ganitong probinsya. Okay? Junior, wala ka rin ginagawa. Gawa tayo party list. Sa'yo yung mga security guard. Ayan. Kapakanan na security guard ang iyong susulong sa House of Representatives. Pero wala pong background yun sa pagiging security guard. Anong klaseng kabalbalan? Paano mo marerepresenta yung isang sektor na kailanman hindi ka naging membro nun? Sige nga. Di ba? Pero yung kagaya kay Busita, kasi si Busita talagang rider yan. Pero hindi na po tayo ngayon na sold dyan sa one rider. Huwag niyo pong iboboto yung one rider party list na yan. Okay? Rider siya. Nahalal siya dyan na isusulong niya yung nagkakaroon ng boses. Yung mga, kung ano mga rider o sektor, yung mga inaano niya, sinusulong niya dyan sa House of Representatives. Ganun po yun. Pero ngayon mga kababayan, imagine, itong Makabayan Black, nanalo sila dyan. Kasi konti lang yung kailangan na boto para maupo bilang representative. Ang ginagawa nito mga congressman na to, honey, sweetheart, ikaw, gawa tayo ng party list. Sa'yo, ngug-ngug party list. Ikaw magiging finance officer dyan sa House of Representatives. Ganun kadali. Pero yung spirit, yung purpose ng party list, eh nawasak po.
Kaya kailangan talagang bisitahin o kaya bang ayusin sa batas yun, yung ating party list? Ha? Paki-comment nga po, hindi po tayo eksperto para pare-parehas tayong ma-educate dito sa PHUP. Ayun na nga, yun po ang tugon nitong si Speaker Martin Romualdez. Ang sa tingin natin diyan, kung yung mga nagsusulong talagang gumugusto talaga diyan sa charter change na yan, baka meron silang hidden agenda. Mga yung mga self-serving provision. Yan. Matindi dyan, di ba? Ganun po katindi yun. Ayun na nga, dumako po tayo sa reaksyon ng ating napakahusay na broadcaster, journalist. Ito si Ma'am Roling Badoy, kaugnay nga po dyan sa pagkakasawi ng isa na namang mandirigma, magiting na mandirigma ng ating bansa. Ayan po, anak niya po yan, anak niya yan. Tapos itong ating speaker nakikipag-usap dito sa mga grupo na pinoprotektahan. O sige, di nyo pinoprotektahan, kundinahin nyo nga. O, ganun lang yun. O, sige, yun Mo makikita talaga, huwad talaga yung peace talks na yan at huwag natin kakausapin yung mga teroristang yan. Walang Correct. negotiations kasi hindi po, nakakalito kasi tinatawag pa nating peace talks. Terrorist talks yan. Yan ang pang-protekta sa kanila. And and hindi rin totoo, no? Of course, this is unfortunate, nakakalungkot, tuloy-tuloy walang humpay yung patayan ng Pilipino sa kapwa Pilipino dahil dyan kay Franz Castro, kay Raul Manuel, Arlene Brosas na nasa Kongreso na nagpapalakas pa sa kanila. At dyan din kina Teddy Casino, Nery Colmenares at ng White Area Operators, no? Tuloy-tuloy pa rin yan. Pero syempre, they're no longer a force to reckon with. Matagal ng spent force na ang NPA, Yes. no? Kita mo naman, zero active guerrilla fronts, no? Syempre, papalakihin ito ng nakakaawang si Marco Valbuena ng CPP at sasabihin niya na napatay sila, na sundalo, kahit na hindi niya i-mention yung 6, di ba, na namatay sa kanila. If you have to speak in those terms, di ba? Pero syempre, I echo what Yusek Joel just said now, no? This is a tragedy for our country. Tragedy, Now that correct. why are soldiers still dying and why are Filipinos na naloko nila Franz Castro, bakit pa rin sila nagkakandamate? And I can only imagine yung 6 na namatay na mga NPAs, bago sila namatay, napakahirap ng buhay ng mga yan. Totoo. Sumakit Correct. ang loob ng mga magulang yan, ng mga asawa nila, mga anak nila. Totoo. Before they died. And most likely, yung mahihirap yung mga yan. No? So, mahirap na nga sila, mas lalo pang humirap ang buhay dahil yan sila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas. Nandyan sila sa Kongreso hindi para bumuti ang buhay natin. Nandyan sila sa Kongreso para yung ayenda ng CPP, NPA, NDF ng pagpapabagsak ng gobyerno ay matuloy. No? So, I would like to read the statement of the speaker, no? Martin Ayan. Romualdez, Uy. tungkol sa Okay. incident na ito. Para kanino yan? Sino dapat makinig yan? Siyempre, mag-i-epal itong si Martin, lahat na lang kailangan sausawan niya. Kaya nagpa-practice na siya maging presidente, di ba? Meron po siyang statement kaugnay dito sa issue na to. Pero yung mga kilalang pronta nitong grupo na to, ayan po kinakausap niya sa larawan. Di ba nakakaya yan? Hypocrisy at its finest. Dapat ang makinig dito si Franz Castro, Raul Manuel at saka si Arlene Brosas. Ayan, pakinggan po ninyo itong mabuti. Makinig kayo, Pakinggan po Arlene natin, Brosas. pakinggan natin. So Okay. after extending his sympathies to the family, sabi ng speaker, this loss is a profound reminder of the sacrifices our armed forces make to ensure our nation's Sacrifices. Aming luloko. security. Correct. That hasn't stopped. It has been going on for over half a century. And then he also said, this event underscores the ongoing Hanapin nga natin challenges we face in achieving lasting peace and stability. Correct. We are actually achieving it already, Speaker. As we speak now, there are 0 guerrilla fronts. There are over 35,000 surrenders without having to sit down and have this phony peace talks that are really, in reality, terrorist talks. It's no Correct. longer rocket science. There is a winning formula to this. And what Charlie Galvez has given you is the wrong formula. Okay? He also Ano nangyari kay Charlie Galvez? Mahusay naman niya kay President Duterte dati yan. O baka napag-utusan lang. Wala siyang magawa. said, we also keep in our thoughts those who were wounded in this incident, and we join the executive department in assuring their families of the government's full support during this difficult time. And he said, this is wonderful, huh? I like this. Our vision for a peaceful and prosperous Philippines
can only be realized through collective efforts and a commitment to dialogue and understanding, correct, which is what we're already doing with the local, highly successful, groundbreaking work that we were doing and that continues to get done at the localized level, no? Localized peace talks. Ang kausap natin dito, Speaker, baka hindi mo pa alam, ay ang ating mga kasundaluhan, ng mga kasundaluhan at ang buong gobyerno ay ang mga naloko ng CPP, NPA, NDF, mga kababayan natin mismo na nandito sa Pilipinas, na nandyan sa grassroots level na naging NPA, sila mismo ang kausap at binababa na nila ang kanilang mga armas at hindi na sila. Ayun nga yung approach ni si Tatay Digong noon eh. Di ba kinausap niya yung mga matataas na opisyal, dinala sa The Hague, sa Netherlands, ano sila diyan, peace talk. Hindi gumana. Punta tayo dun sa kumbaga yung grassroots, ika nga, yung sa mga bayan-bayan, baryo-baryo, kung sino talaga yung pinakamatinding nare-recruit at naapektuhan sa panggugulo nito mga makakaliwa na to. Yun ang tinarget ng NTF-ELCAC. Na ngayon gustong pahinain. Kalungkot naman. Lumalaban sa gobyerno. Totoo na yung kapayapaan, hindi na ito isang minimithi lamang, no? Totoo na siya. At bumubuti ang buhay dahil sa Farm to Market Roads, yung Barangay Development Program, na sana ay buhusan ninyo ng budget natin. No? At saka isa pa, Speaker, kung talagang seryoso kayo dito, tigilan nyo na yung pangukunsyaba sa CPP, NPA, NDF party list, yung Makabayan Block, na tinanong ako noon sa congressional hearing. Sino ba yung sinasabi mo dito na party list? Ang CPP, NPA, NDF. At yan ay ang Kamatayan Block. Kabataan, na nandyan sa loob ngayon, Kabataan, Alliance of Communist Teachers at ang Gabriela. Yan po, yung ginawa ninyo mga attack dogs, na akala ninyo may panalo kayo pag kayo ay nakipagkunsyabahan, pero tapos na yung araw na yon. Any association. Kala ko itatanong nitong itong si Doc Lorraine. Kumusta naman po, saan po napunta yung tira doon sa travel expenses doon sa GAA na 2023? Di ba wala mo 50 million yung inyong ginastos, pero 2 billion yung nasa travel expenses nyo na MOOE. Association that you have with the CPP, NPA, NDF party list is a kiss of death on your political ambitions. Correct. I know that for sure because I have seen it on the ground. The Filipino people are no longer taking any double talk, any sweet words that are not translated into action. And what that amounts to right now is this perception that you are in cahoots with the CPP, NPA, NDF party list in Congress. Okay. Very well said. Very well said. Ma'am Badoy, ibang klase talaga. Ibang klase talaga. Akala nyo, tatahimik siya. Sige, ha? Yung mga di ba? Kayo yung mga pronta nitong mga grupo na to. Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas. Wala na nga si Teddy Casino yung Bayad Muna. Tsaka itong pangalan nito? Si Zarate. Di ba? Wala na sila. Hindi na nanalo kasi buwisit na sa inyo yung sambayan ng Pilipino. Sa susunod na eleksyon mga kababayan, sa mga nanonood dito, kung meron pa po kayong mga kamag-anak, pamangkin, anak, na iboboto itong kabataan party list na to, paliwanagan nyo po sila. 50 years. Ano ang naitulong nila? Anong ambag nyo sa loob ng 50 taon? Sige nga, ano yung naiambag nyo? Kayong mga gumugulo sa ating bansa ng gugulo, ano na iambag nyo? Pag ba meron sakuna, meron kayong relief good operation? Pag ba merong ceasefire, nagpupunta kayo sa mga bahay-bahay para magbigay ng tulong sa atin? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!